So kung ganito yung nagiging problem, alam ko marami ding expert dyan sasabihin, madali lang yan, CMD lang yan, tapos copy command, rebuild MBR, copy boot CD, mga ganun-ganun, di ba? So paano naman yung mga walang alam, di ba? So kaya nga gumagawa tayo ng way. Anyway, ang topic natin ngayon is black screen and blue screen. So makikita nyo dito, etong desktop ko is nag-black screen siya. So maraming cost ang black screen, pwedeng hardware issue, nasira na yung hard drive nyo, nasira yung OS nyo, yan, number one, yung operating system. Tapos, missing, minsan may lumalabas dito sa screen natin na missing, anong tawag doon? Boot MGR, paki-correct na lang ako So kung iisipin mo no, sa isang files lang nawala is hindi na magra-run yung system natin, di ba? So pagdating naman sa blue screen, maraming pwedeng maging issue. Pwedeng hardware, pwedeng software. Sa hardware, nandyan yung graphics issue natin. Kapag, let's say, na-overclocking yung graphics natin, umiinit, so pwede mag-cause din ng blue screen yan. Example, pabigay na rin yung graphics card mo. So, nagko-cause din ng blue screen. So, pwede din yung sa RAM. Number one, sa RAM, di ba? Minsan, madumi lang, kailangan lang natin linisan. Tanggal kabit, yun ang isang solution pwede natin gawin doon. Tapos, linisin ng eraser. Diba? Common na common. So, pwede rin sa hard drive natin, possible issue, diba? Pag malapit na rin bumigay, marami mga bad sectors, nagkakos din yan ng blue screens. So, doon naman sa software, kaya nga sinasabi ko lagi, turn off your Windows Update. Number one din na pinagmumulan yan. Kasi minsan, once na nag-update yung Microsoft, kasama dyan yung mga software driver natin, di ba? Naapektuhan yun. So, minsan hindi compatible. So, may mga nag-message nga din sa atin nawala daw yung wifi niya after daw mag-update, nawala yung sounds after mag-update. Diba? So, maraming issue. Tapos yung iba, nag-blue screen din. Okay? So, yun is makukuha naman natin sa startup repair na tinatawag yung mga ganung basic issue. Like yung mga faulty driver issue, yun yung mga ganun. Kayang-kaya naman ma-fix yun. So, another issue ng blue screen is yung proper boot device. Dahil sa proper boot device, di ba, nangyayari yung UEFI at legacy. So, kung yung laptop natin is naka-UEFI na siya, tapos by default, naging legacy siya, no? So, hindi na yung magbo-boot, magbo-blue screen yan. So, yan yung another cause. Nangyayari minsan, yung boot natin is napupunta dun sa tawag dito, sa LAN, okay? So, nakalagay naman dun So, kung ganito yung nagiging problem, alam ko marami ding expert dyan sasabihin, madali lang yan. CMD lang yan. Tapos, copy command, rebuild MBR, copy boot CD, mga ganun-ganun, di ba? So, paano naman yung mga walang alam, di ba? So, kaya nga gumagawa tayo ng way. Kung possible, magawa natin ng solusyon gamit ang ating Sergey Strelich USB, no? So, meron itong program dito na may pang-fix ng MBR or ng system error, no? So again guys, no, maaring ito is mag-work sa akin, maaring sa inyo hindi mag-work. So nakadepende yun sa problem ng PC nyo, ng system nyo, okay? So tara, subukan natin i-fix to kung kaya. Let's go! Okay, press F8. If you are using Asus motherboard, no, and then select our USB, Sergey Strelich, press any key, and then Windows 10, select, and then enter. Alright, so click muna natin tong my computer natin. So makikita nyo, drive C, drive E, and ito tayo sa disk management. Yun. So sa disk management, wala tayong system reserve na tinatawag, no? So yun yung nagiging cause kung bakit hindi siya nagtutuloy mag-boot. So yun yung naging isang cause, nawala yung system reserve niya. Close natin. So punta tayo sa start programs, backup and restore. Okay, so try natin dito sa East As. Actually, meron din tong Aomi. Pag hindi nag-work sa East As, susubukan ko tong Aomi. So, lahat kasi hindi ko pa rin na-explore. Nakikita ko lang minsan, meron nakalagay yan, fix MBR, boot MGR repair. So, dito makikita nyo, merong rebuild MBR, meron ding boot repair. Ito, rebuild MBR. Rebuild MBR helps to fix computer boot failure due to corrupted damaged MBR tables. So, dito naman, meron din siyang password reset to. So, pwede tayong gumawa ng bootable USB para tayo ng password reset sa admin natin sa Windows. So, one-click solution to fix various Windows startup problems and provide UEFI and BCD menu. Okay. So, try nga natin to.
and then repair. So, check natin kung mag-work dito. So, gaya ng sinabi ko, hindi ko pa lahat na-explore din tong programs na to. So, sinishare ko na rin sa inyo, no? Success! Your system has been repaired successfully. Okay natin. Okay, close lang natin siya. So, wala tayong cut na gagawin dito sa, sa part na to. Hindi natin i-edit to, start, reboot. Okay. Then, tatanggalin ko yung flash drives. Ayan. So, bilang ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magbo-boot kaya? 11, 12, 13. Putang! Nag-boot! Walang cut yan, Nakita niyo naman, nagbilang ako. Nag-boot! Nag-boot! Nag-rebuild siya ng MBR. Nag-rebuild siya ng MBR! Very good! Nakita nyo, di ba? So, kaya napaka-importante na meron tayong Sergey Strelic USB. Di ba? So, napakalaking tulong. Actually, mas maganda nga yung tinuturo ko sa inyo ng backup Hindi ka nasasakit ang ulo mo. Magka-virus man yung PC mo, yung laptop mo, masira man yung hard drive mo, napakadali lang i-restore. Kasi alam ko, out of 10 na may laptop dyan, baka wala pang gumagawa ng backup. So, tingnan natin sa device manager. Sa disk management. Ayun. So, may kita nyo itong partition na to. So, wala talaga siyang laman. So, baka naggumawa siya ng ng MBR dito sa drive C, no? Sa Windows System 32. Ayan, possible dito. Yung boot MG MBR talaga yung tama niya, no? Yung black screen na yon. So, 100% masosolve yung issue natin. So, common nangyayari yan. Common. Very common. Okay? So, I hope na may natutunan kayo. Napaka-interesting talaga ng USB na to, guys. Marami tayong matutunan dito. Thank you so much. Ingat kayo, Bumabagyo.